Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Muling na-discover sa kagubatan ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo ang isang napaka-rare na halamang unang nakita higit isang siglo na ang nakakaraan. Habang nagsasagawa ng wildlife monitoring ang Protected Area Management Office ng DNR Davao Region sa kagubatan ng Mount Apo Natural Park sa Mindanao, isang bulaklak ang nakaagaw sa kanilang pansin. Napakalit nito at kulay puti. Meron lang itong 10 sentimetro ang haba at saka yung kanyang mga dahon ay nasa 1 centimeter or katumbas lang ng ating mga kuko. Ang laki. Pangalan niya ay hango yan sa dalawang salita na office. Ang ibig sabihin ay ahas, and then yung rhiza na mga root or ugat. Ang ugat nito ay parang ahas ang itsura. Matapos ang masusing pag-aaral, kanilang nakumpirma na isa itong Ophiorrhiza biflora. Ang naturang bulaklak, napaka-rare. Mahigit 100 taon na kasi ito mula ng huling na dokumento sa kagubatan ng Mount Apo. Ang Ophiorrhiza biflora, unang nakolekta ng American botanist na si Edwin Bingham Copeland sa Mount Apo noon pang 1904. Wala talaga kaming matrace na any record of this in present time. So that is why when we do further research in the database of the Coast Digital Flora of the Philippines, ito kasing halaman wala pang picture din na available online. Kaya yung naging basihan lang talaga namin ay yung nakapreserba na specimen. Kabilang ang halamang ito sa Rubiaceae family na kinabibilangan din ng kape at santan. Endemic ito sa Pilipinas. Maliban sa Mount Apo, namumukadkad din ito sa Benguet at Negros. Ang specimen naman natagpuan sa Mount Apo kamakailan, ang kauna-unang matagumpay na photographic documentation ng Ophiorrhiza biflora. It's a milestone dahil matagal na nating pinangahawakan na we are one of the mega diverse countries in the world. And marami sa mga halaman natin ay dito lang sa Pilipinas makikita. Ang rediscovery ng Ophiorrhiza biflora, patunay na ang Mount Apo Natural Park, isa sa pinakamahalagang biodiversity hotspots ng bansa. Currently, nag-a-apply po tayo na maging UNESCO Global Geopark. And we will be evaluated this coming August. Yung mga halaman, napaka-importante para ma-connect natin ang halaga ni Mount Apo bilang isang geopark na inaasam natin na makamit. Sa isla naman ng Samar, isa rin bulaklak ang na-rediscover ng mga eksperto makalipas ng 15 years. Anong napakalaking bulaklak kaya ang nagpalaki sa kanilang mga mata? Kuya Kim, ano na? Matapos ang 15 taon na rediscover ng mga environmentalists sa Samar Island Natural Park ang isang endangered na Samar rafflesia o Rafflesia maniliana. Ang rare parasitic plant na ito nalitratuhan habang nagsasagawa ng exploratory survey sa kagubatan ng Barangay Girang sa Basi, Samar. Huli itong nadokumento sa probinsya noon pang March 2011. Ang rediscovery ng Samar rafflesia sa Barangay Girang patunay sa napakayamang biodiversity sa Samar Island Natural Park. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras.